drop the PC na din. Kasi yung group decided po talaga to promote modern and streamlined identity para mas makilala din po kami ng mga ibang tao. Kasi starting nung January po, sunod-sunod din po yung plano ng management for us na mag-release ng song. So, mas gusto po namin na tumatak din sa tao yung pangalan na 1621 na lang na wala na pong busy din. And ayun, dumadami din po kasi yung mga na sumusuporta na din po sa akin. Saan ba siya nanggaling in the first place? 1621 was a celestial number po, which means success, fulfillment, and new beginnings. Since the beginnings po, galing po kami sa isang reality show sa Philippines na lahat po kami, hindi po kami na Ba't ano yung busy? Saan galing? yung busy po, iba-iba po kami ng meaning before eh. So, meron po kami kanya-kanyang meaning like beyond complete, aiming for perfection, boldly captivating. So, we decided to para mas maging simple na lang, mas mabilis na tandaan, hindi na siya maging complicated for the fans. Yes po. And add ko lang din po, pero we still remain pa rin po yung core essence po ng songs and performance po namin. While we enter po yung new era of while we enter the new era of our music. Ayun. And signal na din po para mas maging bold impact po sa P-pop scene. Nag-aim din po kasi kami ng global na Binanggit nyo na yung new era. Can you talk about the former sound and the new sound? Ano yung diferensya? Ano yung strength ng bagong sound? Siguro, from Kahit laksan yung buwan. Okay. The whole effort. Okay po. So, siguro from the first album, siguro, at that point, parang naghahanap pa kami na, hinahanap pa namin yung sound namin from the first album. So, we tried different styles, different genres. So, maybe yung advantage namin sa second EP namin is nahanap kami yung sound namin. Parang, this is us at 1621. Like, pag may song kami, parang, ito sila. Nahanap namin yung identity namin. Nahanap namin yung songs namin for us. So, ayun siguro yung best possible. Ano yung sound na yun? Mas sa bomba, mas R&B, mas hip-hop? Kasi po, with this second EP, nag-explore talaga po kami ng iba't ibang concept. We did try yung mga Bagamundo, yung medyo dark concept, and then we did try bubblegum pop songs. So, actually, dito po talaga namin, parang na-receive namin yung mga reaction ng mga supporters din from social media platforms na na bagay sa kanila tong ganitong songs. Ito yung song talaga na nagsusunod sa kanila. So, doon po namin talaga parang nag-realize na, yun nga talaga yung song namin. Kasi, pag pinerform din namin siya, parang din po, confident din kami at the same time, comfortable kami. So ano ibig sabihin ng yung album title? Sa puso. Pulso. Yeah, na one word lang, di ba? So, simple lang po ito kasi lahat ng songs sa EP namin, sa pool at tagus talaga siya sa mga puso niyo. So, pag in love ka, pag may crush ka, gano'n. Kaya sa pool sa puso. Kaya sa pulso. Thank you. Anong feeling ka nagka-trending in a way ngayon yung song na Bababa. Syempre po, sobrang saya po namin kasi po, sobrang saya din po namin kasi ginawa yung bababa. So, na-feel namin kung paano rin po siya enjoyin ng mga tao, kung paano siya sayawin, paano siya gawing trend ngayon sa TikTok. So, tuwan-tuwa po kami sa reaction ng casuals sa bababa namin. So, thank you guys. So, sino na yung parang may mga ibang mga K-pop or mga K-pop nila. Madami. To start off, nag-collab po kami ng SB19 and BGYO, Michelle, MMD, Colette, Rain from the BBB, Colette, Jazz, and marami po pong iba. So, you guys have to check our TikTok accounts po. And also, I think nag-work din po siguro yung nag-trade yung bago kasi talagang po siya teamwork effort po from the boys din at the same time with the management and coaches po na lagi talagang tumututok po, nililinis lahat, and yung mga staff din ng mga label namin, Star Pop. Talagang tinututukan po nila, lagi po silang
hands-on sa posting and such. Anong titles ng mga songs mo sa bago nito? Ilan tracks siya? Bali, yung bagong EP po na ilalabas namin, we have six po na tracks. Ayun po yung Bagamundo, Bababa, Diwata, Secret, Stop, and Maria. Bali, ayun po, iba-ibang genre din po yung iba-ibang flavors po yung pinapakita ng songs. Pero lahat po yun, it's all about being in love. And yung nagsulat po nung isang song namin na Maria is ka-member po na. Yes, Which is and yung isa din po sa Diwata, Alright po. Pero lahat kayo, single mo yung wala pa kay Maria o Diwata sa bahay. Bawal. Video po namin na pakita po Makikita yun po yung Maria. Yun yung makikita. Si Maria. And yun din po siguro magandang, maganda din na parang nagiging way din ng boys na na-inspire din sila kay Pat to write songs. So ang plan naman namin for the next coming EP, if given a chance, so hanggang contribute din kami ng mga songs. Listen, na magagaling sa amin isa-isa. So, sino pa yung full of songwriters niyo for this album? Ibang songwriters po. Of course, suki namin si Kuya Jeremy Ginawa, from Star Music po ABS-CBN, kay Kuya Ron Pagalihan, kay Kiko Salazar, Sir OCJ, Sir, of course, Sir Roxanne, Sir John, mga nag-produce sila. Guys, tatanong ko lang, kamusta yung experience yung collab with SB9? Ano yung mga natutunan nyo sa kanila? Sige, ako naman first. So, nung nakafollow namin yung SB19, sabi, super overwhelming at the same time, bias ko po talaga si Pablo kasi I very admire him with his work ethic, paano siya magsulat, with this artistry, paano siya mag-isip outside of the box. After nung na-meet ko siya, nung gabi niyo, nakapagsulat ako ng 7 songs. Wow! That's true, totoo. House the boy. So, Kaya nakaka-inspire. Oo. Tungkol sa naman yung 7 songs. 7 songs. It's all about, merong boys, about sa boys' journey, about love. Tsaka, may Bisaya din, kasi from Cebu ko eh. Yung iba naman, kamusta yung experience? Yung experience naman po with regards to SBN, yung talagang hindi po namin in-expect honestly na makikipag-collab nga po sila. Basta lang po, nag-try lang kami talaga. Kasi syempre bago yung teacher po kami to be able to collab with the kings of hip-hop. So syempre po, nagkaroon ng exchange of conversation with Kuya Stel. Si Kuya Stel naman, sobrang niya talaga bait. Tapos sabi niya sa akin, meron ba kayong friends sa P-Pop? Ganyan, sabi namin. Wala po ko ganyan. O ngayon may tropa na kayo, ganyan. Nagkikayaan pa po kami maglaro ng badminton. And ayun din po, actually, they are also inviting us po na mag-watch po sa Day 2 concert po nila on Philippine Arena po. And sobrang humble, opo, and approachable po talaga nila lahat. Kasi nag-TikTok po kami sa gitna ng initan po, sa may labas po ng ASAP po. Kaya, ayun ba nagpapahuli? Sila pa po yung nagpapahuli. And actually po si Kuya Stel po, tinry ko pong invite tonight, kaso busy daw po yung schedule nila. Kaya, ayun po. Ano yung sa tingin niyo bakit mas maganda na yung mga K-pop sa atin, sa industriya, pagkakaibigan at hindi na kumbaga competition? Siguro po, one thing na din na walang competition po kasi talaga natutulungan lagi ang OPM po. Nung honestly speaking, with regards to success ng SB19 talaga, then sinundan ng BIMI, po talaga, parang 2025, parang tumaas yung level ng P-pop, ng mga sa standard din, and yung sa mga songs na nire-release talaga, nung January and Feb, talagang sunod-sunod yung mga release ng mga songs. And yun po nakakatuwa kasi syempre, lahat po kami talaga nag-aangat ng And po, yung nakakatuwa din yung feedback sa mga social media na na-appreciate nila yung P-pop ngayon. Super grateful lang po talaga. So ano yung naging feeling nyo na kasi di ba dati meron kayong
songs nag-viral, yung pinakilala niyo yung mga ibang K-pop groups. Ah, So, ano yung reaction niyo nung nakita niyo yung mga feedback from the K-pop fans? Natuwa po yung iba kasi kami talagang tayo naman. first P-pop na gumawa ng P-pop Pilipinas. Tapos na-highlight lahat ng mga P-pop dito sa Pilipinas. So yun, natuwa sila kasi na-promote din yung mga ibang bias nila, ganun. So yun, sobrang saya lang kasi na-appreciate din nila yung pinaghirapan namin. And ang maganda din po kasi sa P-pop industry po ngayon, lahat po nagsusuportahan po sa isa't isa. Kumbaga P-pop rise po talaga. Kahit kung gaano man po sila kasikat or talagang nilive up po nila yung P-pop po community. So, ano expectation nyo ngayon na nito nila yung TV nyo? Feel nyo ba na ito na? Start na ito na talagang akalago na ngayon? Syempre po manifesting po kami for great things to happen din. Kasi syempre, honestly po, din kami talagang pinagtatrabaho natin for the past years na din. Mga 1 year na din po talaga nung nag-debut kami. After that talagang 1 year. 2 years na. after namin mag-debut, talagang tuloy-tuloy pa din po yung training namin. And then, sa akin po sa mga nangyari ngayon na nagkakaroon kami ng mga songs, is talagang nakukuha po namin yung mga ibang casuals. Nagsa-start po na ma-bring namin yung attention nila. Na-inspire po talaga kami mas magdoble ng trabaho. And then, at syempre po, super grateful din kami sa push din po talaga ng management ng ABS-CBN ng Starcom sa amin po. Talaga malaking bagay yung mga opportunity na binibigay nila. Syempre po, bago kami, tapos performing kami sa Pilipinas with Universe, kami po yung nag-visual. So, yung tiwala din po talaga ng management natin, yung inaalagaan, yung ina-value po natin. Kamusta? And syempre nakakatawa rin nung nag-ABS-CBN na kami. First time. Ang nakakatawa lang kasi pag nagkakasalubong kami ng Bean, lalo si Joanna, sinasabi na, ba, lagi siya nag-guardian po. So, ang saya sa feeling kasi nare-recognize nila kami. Kamusta rin naman, di ba nagka-campus patrol din kayo? Opo. Kamusta rin naman yung experience na parang explore kayo kahit pa paano sa mga university? Opo. Ipa-perform din ba itong bagong people niyo pagka in-invite kayo? Our first campus patrol po na experience during sa UST. Yun po. Tuwa po kami doon kasi yung mga students po na-enjoy po nila yung performance namin with Bagamundo and Bababa. Parang naging icebreaker po nila yun. Nakita po namin silang tumawa, nakisigaw, tapos have fun lang po talaga sila. Sobrang saya lang nila that day. And during the perform ko, tsaka thankful po kami kasi sinuportahan nila kami. I mean, sino ba naman kami para sigawan nila pag-spendan nila ng energy habang nagpe-perform kami. So yun, thank you po sa mga students na nakaka-encounter po namin. Tsaka din po, to add din po, gusto din po namin magpasalamat din sa Star Cinema, yung pag-push din po sa amin sa mga mall show. Mga pag-free show po sa amin sa movie ng My Love Will Make You Disappear. Nakatulong din po talaga na first time namin. First time po namin pumunta ng Batangas at Diba para mag-perform. Kasi never po namin nagawa na travel. Twice a day po yung mall show. Mall show namin. Afternoon, evening. Parang yun po, super grateful lang talaga sa support ng management ng PPL, ng ABS, and ng Star. Yung happy po. And syempre, ang ganda ng exposure yun. Yes, sobrang ganda pong exposure nun kasi po yung mga tao po, nakikita po nila kami sa harap po talaga nila nag-perform and hindi lang po siya via TV or online lang po. So, mas nararamdaman po nila yung mga songs namin and yung presence po namin doon. At least, pati Kim Pao fans, no? Yes. Usually sa mga fan po pag nasa mall shows ka, di ba, sabihin nila, sino ba yung mga yun sumasunod? Pero nakakatawa kasi natutuwa sila sa performance namin sa mga songs namin. Tsaka sorry. Tsaka nakakatawa po kasi sinagsabayan nila yung chant namin. May chant po kami sa bababa. Then, sobrang saya. Lalo sa ASAP. Opo, sa ASAP. Ano po siya? Bababa. Then, sobrang daming tao doon, sinasabay nila kami, kaya sobrang saya po namin. And, of course, gusto rin po namin mag-thank you sa PBA community po kasi
binigyan din po nila kami ng chance na makapag-perform po. And first P-pop po na mag-perform sa finale po ng PBA po. Kaya thank you so much din po sa pagbigay ng opportunity sa amin. Ilang weeks na nagkasama kayo ng King Pao, di ba? Opo. Anong namang take nila sa inyo? Anong sinabi nila sa inyo? Siya, tingin po kasi yung host namin sa sa Maker before. So, sa reality show po na sinalihan namin, si Ate Kim po yung host. So, parang syempre po, pag nakikita namin, natutuwa siya, proud siya. Tapos, din po, yun, basta super happy niya po talaga pag nakikita niya. Tsaka nagkaka-exchange ng conversation with the artist po na parang mga babies niya po. And add ko lang po, shoutout din po kay Miss Will Madasen po. Kasi talagang todo promote din po siya sa amin nung nagpo-promote po kami sa mga mall shows po ng Kim Pao. Talagang ini-introduce po nila kami lahat sa mga fans po ng Kim Pao doon and sa mga nanonood sa mga shows. Yung to say, isa-isa kayo ni-introduce. Yung group as a group, Pero pwede bang isa-isa paki-introduce ngayon? Kasi para mas makilala. Hello po, good evening po everyone. Ako po si JC. Hey guys, I'm fine. Good evening everyone. Good evening po, ako si JM. Hello po, ako po si Mix. Hello po. Hello po, I am Win. Hello po, ako po si DJ. Thank you. Salamat po. Guys, paano nyo napapanatili yung good relationship sa isa't isa? Pati pag nagkakaroon kayo ng misunderstanding, ano yung nagawa nyo? Mag-resolve ka agad yun. Siguro ko tinatanggal namin yung ego sa isa't isa pati yung pride. Ayun, nagpapakumbaba na lang kami sa isa't isa and lang po, time lang talaga. Kailangan lang namin ng time together para maayos yung isang bagay. Kasi normal naman po talaga sa group and sa pamilya yung nag-aaway, nagkakaroon ng misunderstanding. Ang importante nagkakaroon. And of course po, with the help of our manager po, si Tito Perry po and RRMC Kuya Sayap. Sila rin po yung super hands-on po. Especially pag nagkakaroon po kami ng mga pagtatalo, misunderstanding. And ayun na po, ang kailangan lang naman po talaga is communication po talaga sa lahat and patience po sa lahat ng bagay. Ano ba yung pinakamatindi pagtatalo nyo, yung misunderstanding? And paano na-resolve ba? Siguro pagdating po kasi sa, talaga, binavalue po namin yung work ethics talaga. So, minsan, pag sa time po, may hindi nakaka-catch up. Kasi, since matagal na talaga kami magkakasama sa dorm, isang bahay lang po kami, then for 2 years na kami magkakasama. So, syempre, as a new artist in the industry, kailangan po namin talaga on-time dumating. So, minsan may mga delay pagdating sa which is usual naman din po, alam naman po natin. So, yun po yung mga simpleng pagtatalo. Kasi with regards to rehearsals naman po, open kami to correct each other. Kasi hindi naman po kami, nagkapatasan at the same time po. Alam din naman po namin yung weakness namin, yung strength namin po. Yun lang talaga. So, pag may pagkukulang ang isa't isa, sinasabihan nyo. Yes po. Kasi yun yung never may napikon. Nung una po, hindi po kami open na pag-usapan kasi nga bago pa lang kami. Pero habang tumagal, nag-a-adjust na kami sa ugali ng isa. Yeah. Tsaka to start off po, hindi po talaga kami yung magkakaibigan sa reality show na ganyan. Parang hindi nga po namin napapansin isa't isa na ayan, doon kayo pala. Parang ganun po. Nagkagulatan na kami, nagtanggalan po kami sa show. Tapos nagsama-sama na po kami. Digital. Nag-act lang po. Tsaka, nung una po, iba-iba talaga yung ugali namin. Pero habang tumatagal, kaming lahat po nag-a-adjust kami. Like example, si Win, may certain ugali siya, pero nag-a-adjust kami kasi nga, ganun siya. And ako, nag-a-adjust sila sa akin, mga kuya ko. So, nag-a-adjust. Pinakasikat, pinakamaraming fans sa inyo. Parang same po kami kasi sabay-sabay lang din naman po kami nag-start sa reality show na sinalihan namin. Kasi di ba sa grupo naman talaga meron pinakamarami. Tapos wala namang hindi ko. Or no po, mas masasagot pinakamaraming fans. Siguro po masasagot po namin yan kapag bigyan niyo pa po kami ng 3 years. Bigyan po kami ng 3 years na, di ba po siya, yung guardians po namin is pamilya pa lang po siya, wala pa po siyang kamag-anak sa kamag-anak na kamag-anak. Safe faces.
balikan ko lang yung yung sabi mo, na-inspired with more than 7 songs. So parang yung mga nakabangko na kayong music, ako na sila na ano ba yung nag-drive sa'yo na, bakit sobrang inspired mo magsulat ng songs after yung mag-collab? Actually, yung habit ko po talaga is everyday. Sorry. Everyday, tinitry ko po talaga magsulat na 2 to 3 songs every day. Oh, wow! Araw-araw po talaga yan. Nahabit ko siya. I always play instruments, after dance training. And then, parang first time ko po kasi ma-meet ng isang tao na parang same kami ng drive, same kami ng passion. Parang hindi ko lang may nabibigay na release ko yung Pablo sa akin na may mga binibigay siya advice sa akin na hindi ko alam, parang nawinda ako. Sabi ko, parang I should do more, parang kulang pa pala yung effort. So, after nun, parang mas kailangan ko pa mas think outside of the box and push pa sa creativity ko talaga. And after nun, nagsusulat na rin po for other artists din. Sa EP na to, meron ka ba share na story? Ano ba yung interesting or like any lang na parang behind the scenes paano na okay. First or anything? So first, siguro yung main track namin sa album namin, Maria, di ba? It's called Maria. So, fan kasi ako ng before, tawag ng The Vibes, yung song na, Oh Cecilia, you're breaking my heart. So parang, that's my favorite song talaga ng elementary ko. Sabi ko, I should make one, like, parang sila yung version ko. Tapos yung Maria, parang concept lang yun na parang, kasi sa Philippines, marami kasing name na nag-start ng Maria. So parang maraming makaka-relate. Sino ba si Maria? So parang yung concept ko, heartbroken kaming lahat sa isang girl. Wala kami. Malalaman niyo po kung sino Mamaya sa music video mo sila. Yes. Tapos sa Diwata po, sa second song namin, Diwata, nung nirecord namin yung song na yun, hindi pa siya tapos. Wala pa siyang bridge. Tapos, kailangan na siyang matapos. Sabi ni Sir, sabi ng songwriter, baka gusto mong gawa or sulatan. So, nagsulat ako sa studio on the spot. Nagawa ko naman. Yung Diwata, on the spot na rin. On the spot, during recording. Parang any time of the day pala, ready dapat. Tapos approve agad siya ng start. Thank you. Yes. Ang bongga ng grupo niya, very solid na kayo talaga. For now po, kasi talaga si Tito po talaga before, nag-focus po siya sa pag-build ng band namin. Kasi before, iba-iba po ng lugar na pinanggalingan, like si Pat and si taga Cebu po sila. So, parang wala po silang family dito na malalapitan kapag mga times na malungkot or something. So, ang ginawa po talaga ni Tito, nung di pa birthday ko, kung saan kami pinapunta, punta kami ng Batangas para magtibdil, Tagaytay, Boracay. So, ano po talaga, doon na-build yung bond and at the same time po, parang sinasabi niya lagi na kayo yung magkakapamilya dito. On and off the camera po talaga. Kaya yun yung namin, talagang brothers, keepers talaga. Tisigan namin yung isa't isa talaga. May pinapatanong lang dito sa likod ko kasi napabother sila kanina pa na medyo nagtatampo na lang si Cesar pati na lang ko. Kasi mic nandun na aware daw ba kayo na paano lang sa nag-include? So wala talaga, hindi kinasusan ng press. Umulan ko ng mic. Naiyak si Cesar. Ang maka din naman din yung mga Sige, Cesar, lagi po namin na dalawang pero alam mo, may ibang nag-isip yung isang tao sa likod ko. Ibang kibig yung Maria, ha? Gordy, gusto mo bang ilakasan para marinig nila? Kasi wala ba silang Maria? Wala ka Maria yung father. Bawal yata. Bawal ba? Iwan na kalaswa. Hindi ko kinasagot yun. Joke lang Side comment. Bawal sa buong people ninyo na Yes, bawal pa yun. Nasa contract. Hindi. Sabi naman ko, Hindi po kasi din po. Aside po na para mas makafocus din po with regards to building the artist din. So, Hindi ka kaya naman siya, Hindi, check siguro yung wala po kaming relationship yun. Siguro yung mga guardians lang namin yung jojowain na. I mean, jojowain to the point na parang wait, I'm sorry, mali yung word ko na parang sila yung inspiration namin sa journey namin pa. Kaya po kami nagpupush po everyday na mas maging better po and
ayun, magkaroon po ng progress po. May song mo kayo inspired na fans or may song kayo dedicate mo for your fans? Love letter niyo for the fans? As of now, wala. Wala pa. Antayin nila. Antayin nila. Pero kung may dedicate kayo for your fans na songs that you dedicate mo Siguro Maria, kasi that's her first original book from Asgard. Yes. Thank you. Sila yung Maria na. Yung Maria namin. So, di ba sabi mo nakakapagsulat ka ng kanta ng 2 to 3 songs every day? So, ano siya? Buo na ba agad? Or parang fragments pa lang? Or, and then, paano din? Nire-record mo ba sa agad? Or meron ka pa pang notebook na nilalag mo lahat? That's a good question po. Ginagawa ko lagi is the muna. It's either, pag nagawa ko yung 3 songs, that day, i-record ko muna yung first song. Tapos kakaaral ko lang din kasi mag-produce, mag-mix. Kasi parang gusto ko, parang yun talaga yung role ko sa grupo. Kasi gusto ko talaga mag-produce for the group, wag sila. Ayun, kinakat-cut ko lang siya. Uy, eto siya, very proud siya pagsasabi na siya. Oo. Kayo, mga taga saan naman? Ako po. Taga Cebu. Cebuano ka rin? Ako, safe po kami ni Pan. Bisaya po ako. Dalawa na kinuha yung Bisaya. Kasi naman yung mic. So, Bisaya po ako. Sa city po ako din si Pan sa province. Ay, ano naman yun? Tapos ikaw, darling. Ako po, taga ano lang po, QC. Pero lumaki po ako sa Dubai po. Sa? Dubai po. Oo, why Dubai? Doon po ako nag-elementary. Tapos, nag-migrate po kami. Nandun po kasi nag-work yung father ko po. Then, hindi po, wala na po ngayon. Sayang, pupunta ako sa siya. Pero yun po, doon po kami tumira for like 5 years po. And dito ko po tinuloy yung pangarap ko na nasimulan ko. Ako naman po sa San Pedro Laguna. Ako po taga Papipigabi sa inyo. Ako po, province ko po Iloilo pero born and raised in Taguig po. Yes po. Sige po, last 2 questions na lang. Direct lang po sana lahat na punta po tayo doon after for the performance. Hello po. You mentioned po kanina din na 'di ba pero maganda po yung relationship ng among P-pop groups po. Pero po 'di ba each group has their own marks. So, what can you say po na yun yung trademark nyo po or your edge among other P-pops po? Mga trademark namin kung program. Yeah. Kung ano yung trademark namin. Siguro yung trademark talaga po namin with regards to sa music naman po, we will try to be explore more on the bubblegum pop din and at the same time yung mga easy listening na song kasi feel namin as a group yun talaga yung sound namin. With regards to our trademark naman, I think yung voice talaga, kami talaga confident kami na masasabi na strong yung band namin as well. And hindi po talaga namin. Wala kami nga. Kung ano lang po yung pinapakita namin sa inyo yun po talaga. Tsaka, lagi na rin po yung natatanong sa amin from the start. And ang palagi po namin sagot is, pinaghalo po namin yung western type of music with the Korean style of program po sa amin. Like hanggang ngayon po, sa EP lunch po namin, wala po kaming phones, isa-isa. Bawal po kami mag-phones. Yes. Tapos nakatira po kami sa isang bahay. Yes. Lights out po, tuwing po yun. Wala lang po sa Yeah, eto na, last question daw si Diba yun nga sana itanong ko kasi paano kayo na-discipline sa group at ano yung mga natutunan nyo sa mga pagdidisiplina sa inyo? And then, anong pwede nyo ba share sa mga kaitaran ninyo, sa mga kabataan, sa mga natutunan nyo sa disiplina? Siguro malaking bagay po talaga na mostly sa amin din, athlete nung high school and elementary namin. Kasi dun talaga nag-build din disiplina. Especially ako, athlete talaga ako. Hindi ko naman in-expect na mapunta dito. So, nung sports? Sa volleyball po ako. So, nung napunta po ako dito, napuntahan po namin yung Korean training sa reality show na sinalihan namin.
syempre, nabigla po kami na, ayun pala yung standard when it comes to holding the idols sa Korea. So, in-apply din siya dito. Nung nag-transition po kami after ng show to P-pop, hinahanap po namin yung ganung sistema talaga. Yung hirap ng training, yung pagdidisiplina po sa pagkain, sa time, yun po yung siguro isa sa mga naka-apekto kung bakit yun po. Paano na disiplina po kami. Yung hindi pang gamit ng phone, di ba? Oo, yun po talaga. Pero so, parang training yung K-pop talaga. Okay na kahit di lang Add ko lang po, nag-start po yung discipline namin sa Dreammaker pa. So, okay na yung bonus doon. Yun, magkakasama po kami sa Dreammaker din. Reality show, ayun nga. Then, ayun po yung mga diets, yung mga trainings. Then, na-apply po namin siya sa ngayon. Pero, nahirapan pa kayo mag-adjust ng una. And then ngayon ba, nakita nyo, worth it din pa rin medyo living offline, yung disciplina, parang nag-pay-off ko yung paghihirap nyo mag-adjust. So, yes po, nung una po talaga nahirapan kami, especially po when it comes sa training system po ng Korean po. Kasi iba po talagang bugbugan po. Kumbaga, kahit may mapilayan po ganyan, kahit pasakit po yung katawan nyo, kailangan nyo po talagang i-push po talaga yung sarili nyo everyday. And ayun po yung natutunan, na-apply po namin ngayon as a group. Kasi mas, parang nakasanayan na po talaga ng katawan namin. And malaking bagay din pa yung mga coaches namin, especially yung si Coach. Kasi talaga, super, pag may performances kami, super, po talaga tutok when it comes to, mga basic, talaga pinil niya po kami sa foundation and execution. Pwede ikaw na lang. Ano man yung Pan. Oo. As in pandesal. So yun na nga, ano yung pwede mo ma-share sa mga kabataan? Hindi sila singer, hindi sila performer, pero na-discipline kayo ng ganyan. At dapat din ma-experience nila yung ganyan. Siguro they just have to find their fire po. Motivation nila to start something, to discipline themselves. Kasi yung discipline na start talaga sa sarili. And kung talaga nangangarap ka po, you have to sacrifice something para ma-achieve ko yung pangalan. Sorry, last na lang. Part din ba yung discipline ninyo, hindi nyo pa, kasi yung noise yung social media, parang natingin din pa kayo na not everything needs an answer, not everything needs to be not everything needs to be posted online, even kailangan may post. Hindi lahat ng mga comments kailangan nyo sabihin. Part din ba yung training ninyo? Siguro po, hindi na po tinuro sa amin kasi kami po, mga bata ngayon, parang open na rin po kami sa social media. Kumbaga nandun na lahat. So alam na rin namin kung ano yung control sa social media. And then po, malaking bagay po talaga, naging malaking bagay po yung Dreammaker kasi po, nung nandun po kami sa survival show, bawal po kami mag-post ng anything about the competition po. Kaya po, na-apply po talaga namin ngayon. And pag may mga nababasa man po kami comment, tinatawanan lang din po sila. At saka, normal naman po talaga yun. Kahit naman sa iba't ibang tao. Kahit nga simpleng tao lang yung sinabi nilang kahit gagawa ng mabuti or masama, may masasabi talaga yung mga tao. So just do your thing nila. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.